Bakit nga ba patok na patok sa mga riders ang Maliko? Bakit nga ba? You tell me. Well, for sure, ang number one na dahilan dito ay ang magagandang daan nito at magagandang view ng mga bundok habang binabaybay ang dating Villaverde Trail na ngayon ay isa ng National Highway at dala ang tatak na National Route 114. Ang pangalawang dahilan ay ang malamig na klima nito dahil sa mataas na altitude ng daan na ito. Pagsamahin natin ang magandang views at malamig na lugar at yun, boom! Nagsulputan na rin ang mga kape dito. At ayun na nga, nauso na ang coffee ride at breakfast ride sa lugar na ito. Maliban sa scenic route, madami ding tourist attractions ang Maliko at mga karatig nito. Matatagpuan din dito ang iba't ibang waterfalls na pinangungunahan ng Imugan Falls na sadyang napakalamig ng tubig at ang mga strawberry farms kung saan pwede nating masubukan ang strawberry picking at bilhin ang strawberries ayon sa timbang nito. Tama po ang narinig nyo. Tayo na ang mamimitas pero tayo pa rin ang magbabayad. O, di ba? I told you. Dahil malapit na akong maban sa aming bahay gawa ng kinain ko yung strawberries na uwi ni Commander at gagamitin sana niyang toppings ng cake, ay nagkaroon ako ng dahilan para makapag-ride. 170 kilometers ride nga lang ito. Madaling araw ng linggo nang ako ay bumiyahe papunta sa Maliko. Inaasahan ko kasi na madami ang pupunta sa lugar ito kapag weekends. Nag-umpisa pa lang sumikat ang araw nang ako ay dumating sa San Nicolas, Pangasinan. 5:50 AM nang ako ay makarating sa Maliko proper at agad akong tumuloy sa isa sa mga strawberry farms na nandito. Dito sa La Presa ng Maliko ako huminto. Mahangin at maulap noong oras na yon. Malamig din ang klima na sa tansya ko ay nasa 19 degrees Celsius. Dahil nature lover ako, hindi ko mapigilan na panoorin muna ang magandang tanawin. Pero mas maganda sana kung may ka-holding hands at HHWW PSSP, di ba? Oh, di ba? Dahil maaga pa at wala pang mga dumayo, ay solo ko ang farm noong oras na yun. Solo. Inumpisan ko ng mamitas at di ko mapigil ang sarili ko na kumain ng bagong pitas na strawberries. Masarap siya. Anyway, safe naman daw ito kainin gawa ng hindi ito ginagamitan ng insecticide. Sige na nga, bahala na. Diba? Ha? Diba? By the way, 400 pesos na pala ang 1 kilo ng strawberries. Medyo mahal pero okay na yun. Ang importante ay may paminto ako mamaya. Imagine na pagkatok mo ng pinto pag-uwi ay isang napakatamis na ngiti ang sasalubong pagbukas ng pinto dahil sa dala kong strawberries. Nice, di ba? Eto na nga nangyari. Nagutom ako at naisipan kong mag-breakfast muna sa isa sa mga kilalang kape dito, ang Cup of Steaks. Kay sarap sa pakiramdam na tinatanaw ang mga zigzag roads na pababa ng Pangasinan. Masarap ang coffee nila dito at practical lang ang presyo. Yun lang, sunny side up, egg, ang hindi ko bet ang pagkaluto. Di ba? Nawala sa loob ko na kailangan nga pala ni Commander yung strawberries na malas 10 na umaga. Dali-dali akong ride pababa at pabalik ng Bulacan. Noon ko napagtanto na mahirap na palang bumalik ng 170 kilometers na nagbabalik. Gaya ng inaasahan, nakaban na ako sa bahay
Better luck next time. Babu!